Hello guys, good afternoon guys. Welcome back to my channel, Tigasing Senior. Guys, pasado alas 5 na naman. Kailangan na naman magluto ng ulamin namin. Naisipan ko guys, yung recipe ko ngayon, i-content ko na para double purpose. Kaya, ang lulutuin ko ngayon guys, fried chicken. Ito, sarili ko tong version sa paggawa ng fried chicken guys. Yung mga nagluluto din yan sa kanilang bahay, kanya-kanyang recipe din yan. Ito ngayon, i-reveal ko sa inyo yung recipe ko rin. So guys, bumili ako ng halagang kulang-kulang 200 na hita ng manok. Eksakto na to sa amin guys eh. Ang unang step ko dito guys sa paggawa ng pag-marinate ng fried chicken, nandito lahat ng ingredients ko. May bitsin, may magic sarap, paminta, asin. Bumili akong breadcrumbs para maganda ang kalalabasan ng finished product. May cornstarch ako at saka harina. Ang una kong step nito guys, ganito yan. Iano ko muna sa asin para templado. Yan. Ano ko muna. Malinis guys ang kamay ko, naghugas ako eh. Yan, anuin ko muna yan sa asin para manuot yung lasa. Tapos lagyan ko ng bitsin. Pamintang pulbos. Ito yung nagpapasarap sa ano eh. Ginaluwa ko na para sa pagluluto ng ulam guys, kailangan ibigay mo yung tamang ng ingredients para masarap. Magic sarap guys. Yan. Gawin natin. Dapat nga nito guys, yung napanood ko nitong iba, tapos ang i-marinate, inaano pa to sa freezer, na palamig. Pero dapat gagawin, yun, gabi. Ngayon, matapos yun guys, dapat nga nito, inaano pa to sa itlog eh. Pero, kahit hindi na siguro. Ngayon, sunod yan guys, ito, lagyan ko ng harina para coating. Panguli yung breadcrumbs at saka yung cornstarch. Ito yung mga ginagawa din ng mga nagtitinda sa kanto ba, yung tinatawag na kanto fried chicken. Kaya ginagamay ko rin to. Nung malay mo dumating ang araw, sanay naman ako magtinda dyan sa kalsada. O di perfect na yung recipe ko. Ayan o. Panguling coating yan guys, yung may breadcrumbs na at saka ito munang harina para makapal. Mabusisi guys yung kung pasasarapin mo yung fried chicken. Pero kung titipid ka naman, wala kang budget, pwede naman ganito, pretohin mo na kagad. Ulam na yan eh. Sa akin naman,
Inaano ko talaga yung tamang ingredients para ano, kung sakaling dumating ang araw na mag titinda ako nito o magkaroon, nung malay mo, magkaroon kami ng pwesto, o di gamay mo na lahat ng ano eh. Yan, ano ko muna dito guys, kasi papainit na ako ng mantika. Meron ako ditong may gitis at kalahating mantika. Sa fried chicken kasi guys, dapat naka-deep fry ka dyan para ano, maganda yung kalalabasan. Ganyan ng ano, sisindi tayo ng kalan. Yan. Tapos, para deep fry tayo, lagay ko to lahat. Yan. Yan nga pala guys sa mga viewers ko na patuloy na nanonood ng aking video. Maraming salamat sa inyo. Kasi hindi akong magiging successful dito sa tinatahak ko nitong career kung hindi dahil sa inyo. Kaya inuulit ko, maraming salamat sa tatangkilik nyo ng aking mga video. Pag-share, pag-follow, napakalaking halaga nun. Ngayon, gagawa tayo ng ano, yung last na coating sa ating fried chicken. Itong cornstarch, paghaluin ko to at saka breadcrumbs. Yan, halo ko yan dyan guys, oh. Yan. Para ano, yan. Halo na guys, oh. Ngayon ito, unang coating ko kanina, bago ko isa lang doon, dito ko muna yan, ano, para maganda ang resulta ng, ayan oh, fried chicken natin guys, oh. Kuha tayong ano, lalagyan. Yan guys, oh. Dito ko muna. Kasi, kung kayang isang, ano, isang salangan, mainit na guys yung ano, oh, tumutunog na yung mantika. Sa ganyan yung mantika guys, may tubig yan.
Sa mga kapwa ko Bicolano dyan guys, sana panoorin yung video ko. Para ano, yung ayaw matuto ng mga bagay-bagay, yung iba niyan ayaw magluto eh. Pero sa akin, ito na yung lifetime kong obligasyon dito sa amin guys. Nagtitinda, nagluluto, mainit na yata ah. Kaya sandali lang, tapusin ko lang to. Ayan, isa na lang. Sakto na yan. Yan. Yan guys, okay na yan. Tapos, siyempre, mainit na to. Dito na tayo. Dapat nga yan, meron tayo guys yung pang, ano kung ilan na yung init talaga ng ano. Ito guys oh. Lagay ko na. Yun. Yun. Mm-hmm. Tapos, kaya. Yan, naka-deep fry yan guys oh. Lubog yan, lubog. Kaya siya pa yata isa. Yun. Dapat may takip yan eh. Takip pa natin guys. Ay, lumabas yung isa. Maliit itong ano. Takipan natin para ano. Check natin kung ulit pa rin natin. Yan. Lalagyan ng ano.
Ano yung ginamit kong ito, malinis. Malaki ng hiwa ko guys, oh. Isang hiwa lang, solve ka na dito. Kung may na ka kumain. Pero kung malakas ka, yung dalawa, hindi na nakakahiwa. Diba guys? Dahil sa aming mga senior, hindi na masyadong kailangan na damihan natin yung pagkain natin kasi senior na nga tayo eh. Ako nararamdaman ko yan guys eh, pag yung naparami kain ko. Na siguro dahil may edad na, may na yung panunaw. Ang hirap ng masubrang ka dahil parang ang bigat ng tiyan. Tapos eh, maramdaman mo, may kabag ka na. Eh sa ating, sa mga kapwa ko senior, kailangan nating mag-iingat na. Kung gusto pa nating umaba ang buhay, saka dapat sasabay tayo sa mga, kung may mga paraan para maiwasan yung gaya sa akin, yung mga nakaraan ilang beses ako nagpa-BP, high blood ako. Nagkaroon dyan sa Almansa Uno ng libreng check-up, libreng gamot. Nagpa-check up ako. Binigyan akong gamot guys. Uminom ako ng almost 2 weeks. And after 2 weeks, nung maubos yung gamot ko, nagpa-BP uli ako. Oh, natuklasan ko na normal na yung blood pressure ko. Kasi inisip ko kung hindi madadala nung binigay sa akin gamot ng doktor diyan sa gobyerno, pwede naman bumili sa mga drugstore ng gamot. Continuous na kung ano. Kaya malaking pasalamat ko na hindi pa malala yung pagka-high blood ko. Kasi kung malala, siyempre, maintenance na. Hindi mo na titigilan. Kaya sa mga kapwa ko senior dyan, ingat-ingat na. Maraming pinagbabawal na sa atin. Masasarap sana pero ayun nga sa mga dalubhasa. Sabi nila, pwede namang tumikim. Huwag lang panay-panay ba? Yung pagkakain ka, halimbawa, yung mga kinilaw, bawal yan sa ating guys, yung mga senior na. Masarap sana yung kinilaw. Pero nga dahil tayong senior, pro na tayo sa sakit, ayun na, yun na yung Kaya sabi ng mga eksperto, tikim na lang. Halimbawa, pwede ka namang kumain ng marami-rami, pero once a month, huwag naman yung araw-araw na. Malapit na to guys. Mukhang pwede na. Sabi nga ni yung nanay niya, pag nagluluto yun, okay na yan. Sa akin naman pwede na yan. Yung nanay ng artista.
Dalawang salang guys, oh. Wala pa yung binibili ng anak ko na ano, sa panggagamit ko nung gagamitin na ano. Yung mga luma na yung mga gamit ko. Nakatagal na yan, konti na lang. Kung malaki yung ano, paglulutuan, yung ganyan, isang salang lang. Pwede na. Ayun. Ayun. Sakto. Hanguin ko na guys. Ang paghangon nito, para hindi masayang yung ano, mantika. Lagay ko muna dito tapos patitiningin natin dito. Tapos yung ano, babalik ulit dyan sa ano, para makatipid tayo sa ano, mantika. Ang mahal ngayon ng mantika guys. Lalo na nung magpapasko ng nakaraan. Sos. Yan o. Oh. Pangit din masyado yung tostado. Tapos itong natitira, salang ko ulit. Yan, 4 na piraso pa. Dagdag na lang namin to guys sa ulam kasi may natira din akong ulam kanina dyan. Pananghalian. Dagdag ko na lang. Gulay yun eh. Baka yun na lang ala ulamin ko mamaya. So, titikim din ako nito. Yan. Ito na guys yung recipe ko ng fried chicken. No? Oh. Kita nyo. Sigurado ko ang lasa niyan. Okay. Bali siyam na peraso. Yan. Bago ako magtapos guys, inuulit ko. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nagpapalo sa video ko, nag-share at nagla-like. Salamat ulit sa inyo. Yan. Okay na yan.